Bigyan mo memo. Bigyan mo memo, anak ko. Bigyan mo memo. Fernando Pong. Bigyan mo memo. Ang pangag. Bigyan mo memo. Ludia. Ludia? Ano memo, Dongteng? Dongteng, ano memo? So ang memo, ayon kay Professor Maria Rovila Sudprasert noong taong 2014 sa English for the Workplace 3 na kanyang aklat. Ang memorandum o memo daw ay isang kasulatang nagbibigay kabatiran tungkol sa gagawing pulong o paalala tungkol sa isang mahalagang impormasyon, gawain, tungkulin o utos. Sa memo nakasaad ang layunin o paksa na gagawing meeting. Ay, patay. Patay. Teka nga! Tama ba ito? Yes! Ito naman ang tao na ito. Ay, sino ka? Hindi kita kilala ko. May kasulatan ka kasi. Ang pagsulat ng memo ay may ituring din isang sining. Dapat natandaan na ang memo ay hindi isang liham. Kadalasan ay may lamang na ang pangunahing layunin ay pakilusin ang isang tao sa isang tiyak na alintutunin dapat isa katuparan gaya ng pagdalo sa isang pulong, pagsasagawa at iba pa. Sa isang memorandum, naglalaman ito ng kanyang mga parte. Sa ibabaw na parte, ito ay tinatawag na letterhead. Kasunod nito, dito isinusulat kung para kanino ang iyong memorandum. Kasunod nito ay mula kanino. Ito ay dito isinusulat ang kung sino ang nagpapadala ng kasulatan. Kasunod nito ay ang petsa. Tandaan, huwag gumamit ng puro numerong petsa. Kasunod naman ito ay ang paksa. Ito ay payak, malinaw at katuwiran dapat. Ayos! Ano to? Kanina ang lupa namin. Nasaan ang kapatid ko? Pinadala yan ni Dongteng. Patay na ang iyong papa. Sino na patay ng papa ko? Yawa mo! Hindi ko alam. Pinadala lang yan sa akin. Hagay! Sakit ko! Bakit ko? Bahala ka sa buhay niyo. Hatiin niyo yung lupa niyo. Ayos! Matik sana! Wow! Ano ba ito? Ang yaman ko, bakit ako nanadaro? Gawa mo. Ang yaman-yaman mo. Sino yung kayamanan na iyong papa? Ito memo, bigay na iyong papa. Ingo, bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Ano ba ito? Isa ba itong colored stationery? Memo yan, galing sa iyo, papa. Nandyan ang inyong lupa. Ayon kay Dr. Darwin Bargo, 2014, sa kanyang aklat na Writing in the Discrete Line, ang mga kilala at malalaking kumpanya at mga institusyon ay kalimitang gumagamit ng mga colored stationery para sa kanilang mga memo. Tulad ng mga sumusunod. Puti, ginagamit sa mga pangkalahatang kautusan, direktiba o impormasyon. Pink or rosas, ginagamit naman para sa request o order na nanggagaling sa purchasing department. Dilaw o luntian, ginagamit naman para sa memo na nanggagaling sa marketing at accounting department. Pagkalan mo ba ito? Nandito ba si Teacher Lodza? Isang anak andito nga. Lodza! Ito, memo galing sa iyo, papa. Ito ba ang memorandum ng kahilingan ng aking papa? Oo, nandyan nakasaad ang lahat. May tatlong uri ng memorandum. Memorandum para sa kahilingan, memorandum para sa kabatiran,
at memorandum para sa pagtugon. Mga anak ni Dante! Mga anak ni Dante! Basahin niyo itong memo. Nandito nakasaad ang lahat. Nakinig kayo sa akin. Nandito sa memo. Nakasaad dito ang lahat. Sa memo, dapat may taglay sa sumusunod. Ayon kay Sud Prasert noong 2014 sa librong English for the Workplace 3, makikita sa letterhead ang logo at pangalan ng kumpanya, institusyon, organisasyon, gayon din ang lugar kung saan matatagpuan ito at minsang maging ang bilang ng numero ng telepono. Number 2, ang bahaging para sa, para kay o para kina ay naglalaman ng pangalan ng tao o mga tao o kaya naman ay grupong pinag-uukulan ng memo. Para sa isang informal na memo ay para kay Eileen, for example. Ngunit sa mga formal na memo, mahalagang isulat ang buong pangalan na pinag-uukulan nito. Kung ang tatanggap ng memo ay kabilang sa ibang departamento, o makakatulong din ito kung ilalagay rin ang pangalan ng departamento. Karagdagan, sa isang formal na memo, kailangan ding lagyan ng ginang, binibini, at iba pa maliban na lamang sa napaka-formal na memong ginawa. Number 3, ang bahagi namang mulakay ay naglalaman ng pangalan ng gumawa o nagpadala ng memo. Gaya rin ng bahaging para sa, para kayo, para kina. Maaaring gamitin na lamang ang unang pangalan. Gaya halimbawa, mula kay Nestor. Ngunit kung ito ay formal, isulat ang buong pangalan ng nagpadala. Iyon din, mahalagang ilagay ang pangalan ng departamento kung ang memo ay galing sa ibang seksyon o tanggapan. Hindi na rin kailangang lagyan ng ginang, binibini at iba pa, maliban na lamang kung nakapormal ang memong ginawa. Number 4. Sa bahaging petsa, iwasan na paggamit ng numero kaya ng 11/25/15 o 30/9/15. Sa halip, isulat ang buong pangalan ng buwan o ang dinaglat na salita nito tulad halimbawa ng Nobyembre o Nob, kasama ang araw at taon upang maiwasan ang pagkatanto. Number 5. Ang bahaging paksa ay mahalagang maisulat na payak, malinaw at tuwiran upang agad maunawaan ang nais ipapatid nito. Number 6. Kadalasang ang mensahe ay maikli lamang, ngunit kung ito ay isang detalyadong memo, kailangan ito ay magtaglay ng sumusunod. A. Sitwasyon. Dito makikita ang panimula o layunin ng memo. B. Problema. Nakasaad sa suliraning ito na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi lahat ng memo ay nagtataglay nito. C. Solusyon. Nagsasaad ng inaasahang dapat gawin at kinauukulan. At D. Paggalang o pagpasalamat. Wakasan ng memo sa pamamagitan ng pagpapasalamat o pagpapakita ng paggalang. At number 7 naman, ang huling bahagi ay ang lagda ng nagpadala. Kadalasang nilalagay ito sa ibabaw ng kanyang pangalan sa bahaging mulakay. At yun lamang po ang memo.